gisakop sila sa Persian, ang Babylon sa Dapil, di mo na nakagawas ang Israel. Ang Israel by King Cyrus. So, remember mo, si King Cyrus ang naging decree para makabalik ang Jew sa ilahang lugar sa Jerusalem o para ma-rebuild nila ilang temple dito. So, tungod ko siya sa Persian Empire. So, dito na, makapunta dala sa Nehemiah, si Ezra, muna na nga time na di-rebuild nila ang wall. Ay, ang Temple of Jerusalem. So, karon ang atong hisgutan karon kay ang the Intertestament period. So, ang Intertestament period, muna siya ang 400 years na silence ni Lord from Malachi to Matthew. So, ang atong hisgutan na Andrea kay ang usay nahitabo ani before naabot si Jesus Christ. So, muna ang approximation mga 400 years Intertestament period, muna ang nahitabo. Kaya nga akong gipang dala, muna siya ang nahitabo. Okay? So, to start, di ba ang last nga nagsakop sa Babylon isang Persia? Nila King Cyrus, nagpuli si King Darius. So again, mabasa ninyo na either sa Daniel or sa Chronicles. Okay? So, nindako na ilang empire. Nindako ang Persian Empire, no? Kanya, kung ingon pa-cute. So, nindako na sa Persian Empire, na-appeal na nila mo sa ilang power ba kay naabot na gud sa Macedonia. Kanang Macedonia, napam na karon. Ang Macedonia appeal ang Greece, part sa Greece na appeal. So na-threaten ang isa sa mga king at that time, especially sa Greece. So kani ang king nila at that time is si Philip, mo sa tanda. Si King Philip II, no? So siya ani nga time ang hari ani nga time ha. So pagawas na. Again, kani sa Intertestament period, rin gawas ang Greek culture. Pwede na Greece, aling nga time ha? Pero, dire lang sila nag-great ilang power, kato nang na-threaten na sila, King Philip ba, sa Persia. Okay, sa Kingdom of Persia, kaya nagadako naman sila. So, nakita po, iyang di-consolidate ang Greece, pasabot, iyang naghimo siya mga plans para ma-strengthen ang Greece at that time. And so, pero napatay, magyapon siya. So, pagkabatay niya, ningpuli siya si Alexander. So, napa may idea na gitawag siya Alexander the Great. Napi na sa world history na sa high school. Great siya kay? Sa 20 years old niya, daghan na ka siya na-conquer. So, how'd siya ba? How'd kayo siya mo negotiate? How'd siya tanan? Nya, muna gitawag siya Alexander the Great sa kabata-bata pa niya ba? Siya ni puli kay King Philip. So, according sa notes na ibutang sa inyo doon, gi-conquer niya ang Persia. Siya nakapili sa Persia to Asia Minor. Okay? Modern Turkey. So, from Asia Minor to Pakistan to Egypt, including the land of the Jews, Judah. So, kung makunin niyo ang map, nagdala mo map. Doon ang Egypt ha, sa Judah. Doon sila. So, kung hindi mo matingala, kaya ito nag-travel sila pa sa Israel ba yan, no? Ay lang giadtuan kay Jordan, Israel, and Jordan, Israel. Murag mo ng tulo. Doon ay gilay siya. So, mabiyahe lang nimo sa, mabiyahe lang yung mga river, bus, yan na siya kadudod. So, natin ko yung fact na-share naman ako ni Kaya Green na ba? Kaya si Egypt gay, no? Ano lang ako, side bit lang na siya ba? Kaya din Egypt din, no? Kay pangalan na siya tao. So, mabasa ninyo ang Genesis chapter 11 or I think Genesis 10, dala makita ninyo si Egypt. Apo din siya ni Noah. Apo siya ni Noah. Anak ni Ham. Ay, si Ham, nanganak siya, isa si Egypt dito. So, ito lang ko na-realize nyo nga, pati ang mga kalaban nila baka, ilan na rin palinti. So, ito matingala daw, pinatian pa. Dito matingala nga. Muna na yung mga parinting kaway. Kay, sila sa una, palintihan naman sila. So, Egypt. Anak siya ni Ham. Si Egypt. O, diba?
Before, nahimo na siyang nation, kaya syempre, nag-desanay po diya ang clan, so nahimo na siyang isa ka nation. Egypt ang tawag sila ha. Kaya dati po, abi na kung lahig sila nga entity ba, lahig sila nga creation, gani nga, gi-raise up lang ni Lord para may mong kalaban. Pamilya lang din ni Noah, ay Diyos ko. Nagaway-away na sila. Pati ang mga Philistines, mga apo lang siya ni Juan. Apo lang siya ni Noah. Diba? So small. Okay. Pero na po na ako na-realize, sa akong kabulok ba, na ako na-realize, so, tama din, no? Kaya ipamatay mo rin sa ginutanan. Katong sa flood. Yari, oh, na ako na-realize, sino harap din nabilin dito yung family, no? So, of course, wala yung explanation, gigikan tanan. Unya, just a fact lang po, si Japhet po good, di ba, Ham, Shem, Japhet, manano. Kay Japhet, kaya dito siya nisanay sa Europe. Nisanay siya dito sa Europe. So sa lahat, hindi ka mga parte, mga Japanese. Europe ba na yung kuon? Ano ba, mga Japanese? Possible. Sila ang magigikan tanan. So kita, Asia man ta, possibly na. Kay Ham. So, sabay-sabay naman daw pagkuha ng Greek o Japanese, di ba? Di? Sabay rin. Ang pagsakop sa Greece? Hindi ba ang pag-usbong ko sa Sa ilahang culture? sa Japanese, sabay na daw sila according sa history. Possibly yun. Ano? Kaya ang nakapokus nila kay ano man, history dito sa Israel. So basig ning boom ang Greece siguro. Pero pila magili. Kaya sa tanang knowledge man good, sa atong culture man good, gikan pagay sa medicine, sa Greece man tanan. So basig may mas una yun ang Greece. Possibly. Ang Greek lang ang may gahit din, siguro. Oh, maybe. Kung nagkusbo, nagunatanan sabay-sabay, pero Greece ang Asa po di ka itong mga Ako Japanese? influence. Try na to. Wait lang. Nako yung map dire. Hindi lang. Oh. Asa man dapit ang Asia dire, di ba? Ang continent. Africa man si Ham. Uy, kay Chef the people! Hala, linya kita ni Jesus. Amazing. Okay, Africa man si Ham. Naman dire dapit sa Arabian Desert si Chef. Ning sanay. Europe si Japhet. So kay Chef ta, ay, linya itang Jesus. Malangit gid mo. Ako mga lagad. Ako mga lagad. Ito, amaze na mo pag mabasa niya ng Noah, di ba? Nonsense kay pangalan raman, pero ano yung ma-discover? Wala, ang Egypt ay, pati ang Philistines, kung asa di ka sigula ito, di ba? Parang ka ng Noah, Diyos ka, ilang mga palaban, larang kadugo. Wala siguro yung kailan, kadugi-dugi na siguro ka. Wala po, na sila kaila. Oo, parang hindi lang lenta kay Noah. Magsabot na lang ang takta, ano ba? Ano pa man siya sakop-sakop. Anyway, balik na. Okay? So si King Alexander, muna siya nahitabuha sa Intertestament year 2. Silent si Lord for 400 years before naabot ang Matthew, si Jesus, before naabot si Jesus Christ. Okay. So natay term diri nga Hellenization. So muna siya ang gibuhat ni Alexander. Every time mo conquer siya, magbutang yun siya o ibutang yun niya ng Alexandria, na siya yun ang ginabutang lugar ba or library ba, na kay gusto niya ang Greece education may mahimong normal sa tanan ba? Muna siya ang gusto niya. So ang tawag gali is Hellenization, so establishing culture under Greek influence. Muna iyahang goal yun. Muna yung goal. Pero gi-welcome si Kuanan, di ba? Napag gibutang bay Adria nga si King Alexander kay gi-prophesied in Daniel 8. Kay katong pag-abot nila sa Egypt manggo, di ba? Ang Egypt, giapil na ang Jerusalem of Judea o conquer ni Alexander. Gi-welcome sila dito. Kunya, love ni Alexander ang mga Jew at that time. Muna gitugutan sila, nga ipadayon gihapon nila ilahang trip. Good, kailangan sila lahing Judaism, no? Pero at the same time, gibuild gihapon niya ang Greek culture. So dito matingala, paabot na sa kuan, gisgutan naman ito last time no nga. Ang atong education, na naging na siya isagol, most, diba? Sila, itong biology, science, specifically, gigikan sa Greece. Atong calendar, Greece po na siya gikan. Kay Gregorian, lagi Gregorian calendar. Okay? Ang tawag sa language, no? Kay Koine Greek. So dito matingala, sa time ni Jesus Christ, ang New Testament ay written in Greek. Okay? Muna siya ang common language. Koine Greek. Manya, si Alexander, ni ato siya Babylon kay gusto na po siya makonquer. Unfortunately, wala na siya makonquer dito. So, according sa history, nihilak daw na siya.
Kaya wala daw siya yung makonquer. Na dito lang po siya namatay at the age of 33. Pero daga na kayo siya og na-conquer na ha? Wala ba siya? How siya no? 20, pila ka years? 13? 13 years siya nag-rule. So, nilagan na kayo siya na-conquer ng mga countries. Hindi ko yun ang Greece. Strong ang Greece tungod kay Alexander. Muna gitawag siya Alexander the Great. So nakalimutan din niya, 22 years, the Greek Empire was in chaos. Nagka-problema kay pagkamatay man ni Alexander, wala siya na-appoint na mupuli. So na siya yung mga generals nag-away-away kay say gusto ilugan nila ba ang mga lugar na iniguha sa Egypt. Kaya ang kanila ako i-focus, katong syempre ang linya lang po sa Israel, no? So kanina si Ptolemy, actually familiar niya siya kung maka-remember mo sa inyong world history. So si Ptolemy ang nikuha sa Egypt. So pag was kuha ang Egypt, doon naman sila ang Jerusalem at Judea. So apil yun. Okay? Siya ang nikuha. And then, iyahay suon, si Ptolemy II, siya ang nagpa-translate sa Pentateuch into Greek and named as Septuagint. So actually, kaya Septuagint ba, ma-encounter siya yun na later, ay, not sure kung ma-encounter niyo na, pero sa mga mong church history nga sabi, hindi siya nun, Septuagint or LXX. Muna siya tawag sa Pentateuch in Greek. Tawag in Greek. Okay? So, ang kuha sa Syria kay si Seleucus. Tawag na siya, Seleucus. Nicator. Okay, so na-describe po niya ang paghitabo ani sa Daniel 11. Diba? So, connected lang Daniel 11. So, kanina si Antiochus, ako lang basa na, Antiochus III, i-conquer niya si Ptolemy, muna nakuha nilang Egypt. Okay? Nakuha nilang Egypt, Jerusalem, and Judea. Then, na-conquer siya sa Rome. Pero sa ang Rome at that time, wala sila kanang gipa-undergod. Like sila ang ipuli na ba sa ilahang authority. Ang gibuhat sa Rome, pabayran lang nila ang yuta. So since kay naman, gikuha man nila ang Syria, Egypt, Jerusalem, Judea, niya na-conquer sa Rome, kung gusto nila ipadayar nila ang pag-rule, bayaran nila. Gets? Muna ang trip sa Rome dati. Okay, bayaran nila ang land for how many years nga i-rule. So, muambak na lang taaning kailangan din siya basahin. So, pag si Antiochus IV succeeded the throne, siya ang nipuli. Actually, si Antiochus III, muna siyang papa. Okay? Namatay na siya. So, ang nipuli niya, si Seleucus VI. Unfortunately, gipatay siya sa iyang isa kaigsoon nga si Antiochus IV, siya ang nipuli na. Gets? Okay? Unya time nga gusto niya i-conquer po ang Egypt ug bali, unfortunately, giharangan siya sa Rome. Okay? Giharangan sila sa Rome. Ginasuko siya. Iyang gipahimungtan kay katong mga Jew. Sa iyang kasuko ba? Iyang gipahimungtan ang Jew. Gusto niya, giguba niya ang Judaism, kaya nilang sacrificial, atonement, giwala nila tanan, ang kanang ginabasa nila nga Hebrew scripture, gibawal nila tanan Jud, as in super tanan nga gibawal in relation sa ilang religion and practices sa Jew, no? Ang iyang gi-establish kay ang pagsimba sa Greek nga gods. So, kailangan mo, no? Zeus, si Zeus man ang ilang main. So, nag-establish ang statue, nga iyang gipa-implement, nga pati tanan ang Jew mo, sacrifice pod sa statue. Okay? Pero wala sila ning sugot. Nasuko ni siya si Matatias. Kani si Matatias, mabasa ninyo ni siya nga story sa libro nga Maccabees. Actually, sa Katoliko niyo na mabasa. Libro nga Maccabees sa Katoliko. Kung isip nakabasa na nakakita na Katoliko nga Bible, naman ay sobrang upat. Na Maccabees 1, Maccabees 2. Ang nakabutang dito isang history na time. Nag-revolution sila. Nag-revolt, nakigira sila against kay Antiochus para mabawi nila ang Jerusalem. So, nabawi nila ang Jerusalem. Okay? Nabawi nila ang Jerusalem. Kailangan ako din siya iganit para masabda na ito kung sinahitabo before pag-abot ni Jesus. Okay? Para masabda na ito anong naabot ng mga Pharisees and all. Okay? So, nag-revolt sila, no? During sa revolt, nabawi nila ang Jerusalem. So, gibalik nila ang culture o ang sacrifices. Okay?
And then diri po nag-start, kay tungod aning ni Puli, si Johnny Hyrcanus, siya ni Puli after kay Simon ha, ang last na anak ni Matatias ba, siya ni Puli, iyang giguba ang temple sa Samaritan. Sa Samaria gani, kumasa sila nag-worship. So, masab na nato, ano pa, abot sa Matthew gani, kay magkaaway din sila. Gets niyo? Di ba, magkaaway sila ang Jew ug ang Samaritan. Tungod ani. Since kay, ang itong wagod since kay, di ba, interracial man ang Samaritan, do dili ganahan ang Jew anang time. Pero nagsamot ang ilang away, kay gihilabtan sila sa, Jew. Giguba ilahang temple kung asa sila gasimba sa Ginoo. Dinisamot ang ilahang Cold War. Okay? Then at this time po, ninggawas ang Pharisees. Na-sect na nabuo, muna ni siya ang Pharisees, a religious sect, rose up under John Hyrcanus' rulership. Ang tawag, ang meaning sa Pharisee kay separated one, kay, according sa ilaha, gina-separate nila lang self sa Hellenism. Kato yung culture sa Greek culture, wala nila na gina-apply. Okay? So, ang Pharisees po guys, sila ang pinakadako nga religious sect, no? Sila ang ilang ginatuuhan kay sila ang law ni Moses ang na-adjunct authority. So memorize sila tanan. Okay? Scholar sila, buto po sila mga sacrifices, pero ang Sadducees kay smaller. Mga dato po di sila. Pero ilaha kay di sila buto og resurrection, kasi di sila butuan na ilaha lang. Gituhan lang yun nila kay kato lang 5 ka libro, Genesis to Deuteronomy. Wala na ilaha. Okay? Wala na ilaha. Then ano po sila, ni-adapt po sila sa culture, ni-adapt po sila sa political. Ang Pharisees kay dili lahit din sila sa politics. Okay? Nana sila sa tawagan na, passionate yata or devoted. Then abot ang time, nag-away-away, kay tungod sa kaninga time, ilugay na sila sa throne, pati na isuon, anana ba, hangtod sa naabot ni kasi ganito siya eh. Wala na akong libutang dila Hindi mo siya importante gawin. So, ang apakan niya kay Aristobulus, just a want lang to, ito na siyang agian. Siya ang last nga naghimog resistance against sa papa ni Herod the Great. Kani si Herod the Great, isa siya murag ano lang siya, another group lang po sila ba, pero wala pa sila nahimong powerful at that time. Kay na ano man sila, tawa na-conquer sila sa ni Matatias, ang Idumean. Muna siya, gilagikan si Herod the Great. And then, nagkagubot sila na po yung nagkagubot, naabot si Pompey. So, kasi kaila kay Pompey. Uy, di mo ba? Kato, sige. Nawala sa mga kingkoy, gano'n nga, sige siya pipe. Si Pompey nga, muda ko siya, may mo siyang husgan kung magsigarilyo siya pipe. Pompey. Ay, di si Papa yung binano. Ay, si Pompey ito sa Lida. Hindi ko itong sa Lida nga. Pompey ang title, guys. Pompey, katong tumulong sa ito? Baboy. Di siya baboy na tao siya. Pero siya sa Rome. Di siya. Ay, manong mga baboy si Pompey. Cute. So, siya ang nakakonquer sa Jerusalem. So, from then on, ang Jerusalem na, ang Rome na ang authority at that time. Pero ang ilang culture, kanang ang education system nila kay nagyapon sa Greece. Kaya apil naman sila sa Macedonia. So na-adapt yun nila ang katong education, ang systems sa Greece. So 63 BC, dala na nag-start tanan until pag-abot sa 4th BC. So 4th BC guys, dala gianak si Jesus Christ. So from 63 BC to 4th BC, dala gianak si Jesus Christ. So dito matingalan nyo nga, since kay pag-abot sa time ni Jesus Christ, si Herod the Great na ang emperor sa Rome. Kaya na-mention naman itong yung papa, siya ay nag-influence at isa siya sa mga influencer mo na nag-away-away sa una. Unya, siya ang napili nga, since kay nahimo siyang lakas po sa government, siya ang napili, iyang anak ang gipili nga emperor sa Rome. Muna na siya si Herod the Great.
So muna siya nahitabuhan sa Intertestament period. Okay? So pagabot sa Matthew, mabasa na ninyo dila, nanay Pharisees, nanay Sadducees, kaya muna siya ang history. Do dili na siya kompleto, kaya ako naman yung ako ba. Asif naman no, ay yung tukion ko na siya. Itong uban. Any question? Okay, good question. Nato yung ginatawag ng apocryphal books. Ang apocryphal books, kaya kanina magano itong Bible, kanina siya, 66 books. Ang tawag ay is canonized. Bale, muni ang according sa ila sa unang mong muni ang considered inspired ba? Inspired jud nagikan kay Kristo gani. Nga importante po siya for their religious faith at that time. Pero kaning makabis mong gud, ang uban mong gud like Gospel of Paul, Gospel of katong Barnabas, Gospel of Thomas, wala ko siya giapil. Kay for them, dili siya, wala siya na, sa ilang standard ba of inspiration o canonization, kay dili sila mupasok. Actually, kaya po ninyo mabasa ba sa ilang mga gospel ang purgatory, ano ba? Pero kung makabis na 1 and 2 sa Catholic book, ay ano yun sila? History siya sa Makabiyan. Katong revolt nga nahitabo. Dito nahisgutan dito. Actually, pwede mo ito, good read mo ito. Basahan niyo kung curious mo sa panghitabo sa una. Ako, curious lang mo. Pwede naman yung basahon. Kaya history lang man to sa Maccabees. Pero nadra ng mga gospel ni Barnabas, katong mga purgatorio, nadra po. Na dito, wala sa Maccabees na dito sa other books. Yan, para sa ilahan nga nag-compile, dili further, dili to tinuoy nga na yung purgatory, Jud. Sa bagay, daghan mo pud gud og mga sa una man gud daw nga time, kani nga time nga nagasulat sila gud kay mo ni siya ang time nga ni usbong jud ang literature of writing ba. Murang sinulat halos tanan. Kay mo na siya ang nahimong trend ato at that time. Okay? Kaning Jews to Israel. Oh, so kung ka-remember mo last Saturday, mag-iingon ako sa assessment na ang name nga Jew, nag-start na sila sa Babylon. Dito nag-start. The men of Judah or Jew. Kaya syempre, dili man sila taga dito, so gihimuan nila ilang sarili identity. Muna tawag sila kay the men of Jew kung ang Babylon, the men of Jew or the men of Judah or Jew. So dito nag-start ang Jew nga term sa ilaha, katulad sila sa Babylon. Ang kwante, ang Jews, Pharisees, and Sadducees, dalahan sila. Ang Jew ay isang tao ng Israel. Like, parang ikaw ba, Pilipinas, tapos mga Pilipino. Judea, ang country, tawag sa tao nito, Jew. Na siya. Ang Pharisee, kay sector na siya. Religious sect. So, kung pare sa ito, iglesia, ano ba, saksi, ano yung mga religious sect. Muna sila duha. Manang duha, ang uso sa una silang panahon. Okay, since nahuman na taan nga lesson, musulod na ta for the next Saturday sa Matthew na ta nga book. So ato nang ganiro ni Matthew. Pag-assessment tayo. Nahala ko sa Study daw sa Jimmy na pagayon. Muna mo lesson the history. Muna mo lesson mo yan. May wala pa rin siya kabalo. Plano na yun. Gusto yun magpinya. Gusto yun sila kayo. Sulod na tayo